Bigyan niyo po natin kay Rowan. Pakilala mo naman. Sino yan, kuya? Pakilala mo yan. Pakilala mo naman. Sino ba yan? Bigyan niyo po natin mga kapatid sa ating kapatid na si Rowan. Maraming salamat. Magandang hapon po. Kumusta na po? Kumusta na po ako? Huwag po kayong maingat kasi sakit lang po tayo. Para lang po tayo nagpa-Bible study. Tapos ng Bible study meron pong kape. Kaya lang ang problema po, hindi ko alam paano ko umpisahin. Paano po ako mag-uumpisa? Paano po tayo matatapos? Siyempre pray muna tayo. Panginoon, salamat po sa oras pong ito. Sa privilege, Panginoon God, na nagkalamo sa amin, Panginoon God, na kami po ay magtipon po rito, Panginoon God. Kami po ay sumamba sa iyo, Panginoon, magbigay ng pagpuri at pasasalamat sa katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon God. At maging sa salita mo, Panginoon God, namin pong sasaluwa sa gabi pong ito, hapon pong ito, dahil po namin, Panginoon God, na busugin niyo po ang aming kaluluwa. Kailangan po namin na bigyan niyo po maging pagpapala po, Panginoon God, ang mga salita niyo, Panginoon, namin po marinig sa oras pong ito. Ang dalangin ko po, Panginoon God, na Lord, I surrender myself. Dalangin ko po, Panginoon God, na ikaw po magsalita, Panginoon, sa bawat isa. Tago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon God, at we pray, Panginoon God, and use me, Panginoon God, as a empty vessel, Panginoon God. Lord, we thank you. Kiniklaim po namin ang tagumpay sa gabi pong ito. Ito po ang panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Hello. Ano pong topic natin? wala po nakasulat sa harapan. So, ang topic po natin na discipleship. So, ayon po sa pinag-uutos, kailangan sumunod. Ang una pong yung sa Old Testament, lolo, yung pong relationship po ng mga disciple ng unang Old Testament. Ito po yung gusto ko pong i-share. So, unang-una po yung ang disciple po, pasin po natin yung mga unang disciple, ang relationship po nila sa Panginoon po. Nung nakita po nila nung nangangaral po si John, di ba? Tapos nagbabalita siya, sabi niya, ihanda nyo ang daraan na sabi niya, parating na yung Mesias. So nung narinig po siya, so nakita po ni Pedro at si Simon ni Andres, di ba? Sabi niya, nakita ko yung Mesias, sabi niya, para tingnan natin. Di ba? So pasilip po natin yung una pong relationship po ng mga disciples sa ating Panginoon, siya po yung Mesias. So ano pong Mesias? Siya po yung tagapagligtas. Di ba? Yun po yung unang relationship po ng mga disciples sa ating Panginoon. Pangalawa po, diretso po tayo. Pangalawa po, siya po yung master. Diba? Ang tawag po nila sa ating Panginoon ng Old Testament, siya po yung master. Ibig po sabihin ng master, sinusurrender po nila lahat sa ating Panginoon. Diba? They yield, sinusurrender po nila lahat sa Panginoon. At the same time po, yung master, parang ano na rin po siya, teacher. Diba? So, pasilip po natin sa Old Testament, ang teacher po natin, ang teacher po nila yung ating Panginoong Yesus. At nakabase po ang kanilang turo sa salita ng Panginoon. Daw sila po ay galing po sa, sila po ay Jews, meron po silang batas o mga law na binabasa. Subalit, ang turo po nila, ang teacher po nila, ang ating Panginoon, sumusunod po sila sa ating Panginoong Jesus. Diba? Kasi po, minsan kasi Lord lang, diba? Pero hindi po master ang buhay po natin.
Di ba? Iba po yung Lord lang. Minsan po tagapagligtas lang, pero hindi po siya Lord. Bakit ko po nabanggit to? Kasi po may mga churches po kasi na si Jesus Christ po, hindi po siya tagapagligtas lang, di ba? Pero hindi po siya Diyos. Hindi po siya Lord. Kumbaga sa isang organization, pumunta lang sila doon kasi nga sumanib sila doon kasi si Jesus Christ tagapagligtas lang. Pero hindi siya yung Lord nila, hindi siya yung God nila. Di ba? So nung una pong panahon hindi po ganoon. Inikilala po nila si Jesus Christ as a Lord. Eventually po nakilala po nila si Lord nung malalim na po yung mga turo ni Jesus Christ. Nakilala po nila na si Jesus Christ po, siya po ay Diyos. Di ba? Kasi po nakasulat yan sa John po. Yeah. Niraman po ni John yan. Sabi niya, in the beginning was the Word. And the Word was God. At yung pong Word, God, at yung pong Word na po yan nagkatuwang tao. At siya nanaan sa piling po natin. Sabi niya po. So pangatlo po, ang relationship po natin sa Panginoon, relationship po nila sa Panginoon, siya po ay master nila. Siya po yung Messias na kapagligtas. At the same time po, siya po ay co-worker po nila. Di ba? Co-worker po ng ating ng Panginoon. Pasilin po natin nag-minister po ang Panginoon. Example po, pinakanya po yung mga 5,000 people, di ba? So may pinag-utos niya po yung mga tao, di ba? I-alera nyo, paupo nyo ito, sabi niya. Tapos pakainin nyo yung mga tao. So ano po relationship is siya po ay co-worker po nila. Co-worker po nila ang ating Panginoon. At nanalala po si Peter, sabi niya nung hugasan po ng Panginoon ng kanilang mga paa. Sabi po ni Peter, Panginoon, huwag mong gagawin niya, hugasan mo ang paa. Sabi po ng Lord sa kanya, kapag hindi ko inugasan ng paa mo, wala kang kaugnayan sa akin. Sabi niya. So, yun po si Jesus Christ po ay co-worker po nila. At the same time, si Jesus Christ po ay friend. Old Testament. Naalala niyo po yung tatlong magkakapatid. Si Martha, si Maria, at si Lazarus. Di ba? Nung namatay po si Lazarus, so pinadalhan po ng sulat si Jesus para pumunta ron. Pero sabi nga, may time frame po ang ating Panginoon, si Jesus Christ. So hindi po siya nakapunta. So in other word po, namatay po si Lazarus. Then po, after the other day, so pumunta po si Jesus Christ doon. Kasi nga may plano siya na hindi po niya plano ng Diyos. At pagkamatay ni Lazarus to glorify God. Pero pansinin niyo po, nung nabalitaan po ni Martha na parating na po si Jesus Christ, ano pong nangyari? Sinalubong po siya. Di ba? Sabi niya, Lord, sabi niya, kung nandito ka, baka hindi po mamamatay ang aking kapatid. So hindi po niya thought na, wala po sa isip po nila na bubuhayin po ni Jesus Christ si Lazarus. Ang gusto ko pong point sa kanila, Jesus has a prayer. Kasi sinasabi po rito, beloved. Di ba pag binabasa po yung verse na to, parang na ano yung puso kasi yung beloved, sabi na yung parang friend talaga sila. Di ba? So, kasi namatay nga si Lazarus, so marami sa kanila, nakikipag-dalamhati, di ba? Nakikipag-simpatya. Pero sa time po ng mga ganun trouble, iba talaga yung true friend, di ba? Iba yung talagang tunay na kaibigan. Pwede kang sumandal sa kanya, pwede mo sabihin kung ano yung nasa loob mo, at the same time na comfort ka pag nasa kanya, pag sa friend mo, di ba? So ganun po ang nangyari kay Martha. At the same time, kay Maria din po, Maria, di ba? Nung nakapasok na po si Jesus Christ dun sa bahay, so nagpatira pa rin po si Maria sa harapan niya. Ganun din po ang sinabi niya, sabi niya, Lord, kung nandito ka, sabi niya, hindi mamamatay ang kapatid ko. So lumuha rin po siya. So, naano po natin na yung puso po ni Jesus Christ parang naantig. Di ba? Sa nangyari. So, Jesus Christ, alam na po natin yung kwento, di ba? Binuhay po
ng Panginoon si Lazarus. So Jesus Christ is also is a friend. Hindi lang po siya Lord, Master. Kumbaga, siya din po ay kaibigan ng Old Testament. At the same time, co-worker po. Di ba? So bakit ko po sinasabi to? Bakit po nabanggit? Kasi po, iba po kasi pag kilala po natin ang ating pinaglilingkuran. Di ba? Iba po pag kilala po natin ang ating Lord. Meron po tayong hope. Di ba? Pag kilala po natin, kasi may mga religious po kasi na hindi po talaga nila kilala sino Diyos nila. Hindi po nila talaga kilala kung sino po, kung mamamatay sila, kung ligtas sila o hindi. Kasi hindi po talaga nila kilala kung sino ang kanilang pinaglilingkuran. Kumbaga, sila po ay pasama ng sagos, di ba? Kasi nagsimba sila doon, invite. So hindi po nila talaga kilala ang ating Panginoon. So, isa pang point ko po, okay po yung mga ginagawa natin, di ba? Nag-worship tayo, nag-attend po tayo. Pero, ang talagang dapat pong priority po natin, makilala po natin ang ating Panginoon personally. At yan naman po ang laging sinasabi po ng mga nakatayo dito, na kailangan po natin pabayaan ang ating pananalangin at devotion. Di ba? Para makilala po natin ang ating Panginoon. At the same time, pag alam niyo po yung pinaglilingkuran, pero ang peace, di ba? Pero po tayong kapayapaan. At the same time, importante, pero po tayong joy. Di ba? Naniniwala po ako ngayon na ang bawat isa kaya po pumunta rito kasi meron po kayong joy sa inyong mga puso. Wala pong tao, wala po dito na pinilit na mag-attend. Di ba? Kasi meron po tayong joy. Kasi nga, yun nga, alam po natin kung sino ang ating pinaglilingkuran, di ba? Alam po natin kung sino ang ating sinasamba. Kaya po nang nabanggit ni Bro nung isa na hindi naman kami pumunta sa church para kay pastor. Sabi natin po ni Bro Archie. Di ba? Pupunta po tayo sa Diyos na ating sinasamba. Na alam natin kung sino siya. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So, pangalawa po, yun po relationship po ng mga disciple sa Old Testament. Pangalawa po, how to become disciple. So, pinababaw ko lang po kasi medyo malalim. So, sabi po ni Paul sa kanyang anak, yun po ang anak ni Paul, si Timothy. Sabi niya, kung ano yung narinig mo sa akin, di ba? Kung ano narinig mo sa akin, nakita mo kung ano yung itinuro ko, ipasa mo rin sa iba. Di ba? Sabi niya. So, si Timothy po, siya po ay batang lingkod. So, lumaki po siya sa simbahan, meron po siyang gifts na pastorin tsaka evangelist. Ang nanay niya po si Eunice, tsaka Louis po yung lola niya. So, lumaki po siya sa church. At the same time, meron po siyang calling, meron po siyang ministry. Sa ministry niya marami pong problema. Alam na po natin, di ba, sa ministry medyo marami siyang problema. At pinayuhan po siya ni Paul kasi bilang anak niya. Kaya ginagamit po ni Paul yung anak niya kasi spiritually at physically. Kasi sabi po ng mga eskola, up po si Timothy. Yung atang tatay niya ay Gentiles. Yung pong nanay niya ay Hebrew. Kaya po yung tatay niya hindi nabanggit sa New Testament. So yun po ang payo niya, no? So, siguro pinakita ni Paul kung paano ang Hebrew father, siguro pinakita niya kay Timothy kasi nga si Timothy medyo bata pa, di ba? Kaya sabi niya, tunay kong anak sa pananampalataya. Physically and siguro spiritually, most of spiritually po. Yun po. So, na-amaze po ako sa yung advice po kasi marami po talagang struggle si Timothy. Kasi nga bata siya, at the same time meron siyang calling, meron po siyang church na pinapastoran. Pero binigyan po siya ng payo ni Pablo na na-miss po ako sa payo ni Pablo. Sabi niya, kumbaga, binisik po ni Pablo, pinagaan po ang buhay niya. Sabi niya, kung ano nga ang nakita mo sa akin, kung ano yung lifestyle ko, kung ano yung tinuturo ko, sabi niya, ibahagi mo din sa iba. Di ba? Sa atin po, pag pinagtuturo, hindi ako marunong magturo. Di ba may nagtuturo sa atin? Meron tayong mga books, di ba? So, ganun din.
Kung ano yung tinuro sa Bible study, turo din sa iba. Di ba? So, sa discipleship po, nakita ko dito, na kailangan po, kailangan po tayo, umupo po talaga tayo. Umupo tayo at mag-aral. Ang ibig po sabihin, kailangan po talaga mag-attend po tayo ng mga bias po natin, dito, ng Sunday service. Kasi nga, kung ano yung narinig mo, yun din ang ituturo mo. Di ba? Kung wala kang narinig, wala kang ituturo. Ngayon, kung pwede kang gumawa ng sarili mong outline, okay, siguro. Diba? Pero mas mabilis, di ba? Mas magaan. Kung ano yung narinig mo, ituro mo. Actually, minsan hindi nga natin isang beses lang narinig, di ba? O ulit-ulit. Di ba? Yun ang sabi ni Pablo. So, ang importante po, gusto po natin maging disciple. Kasi po, yung disciple, ano pong ibig sabihin ng disciple? Iba po kasi yung follower, saka disciple. Kasi pag sinabing disciple, kumbaga eager ka kumbaga sa ano mo, sa spiritual mo na lumago ang kaalaman mo. When you become a disciple. So yun po ang ibig po sabihin ng disciple. Iba po yung isa na follower kay Jesus Christ, di ba? Tagatingin, tagapakinig. Pero pag naging disciple ka po, parang nagiging commitment ka sa yung church organization. So yun po yung will become a disciple. So kailangan po nating umupo, mag-aral, di ba? So hindi po tayo makakapag-aral kung di po tayo mag-a-attend. Di ba? Halimbawa na lang po, ng last time, meron po tayong training, si Pastor Bobes sa tayong turo. Sino po nakinig po ng ano? Sa online po tayo. Di ba? Pero po nakinig. Amen po. Ako po, isa po yun sa mga kaya po nakatayo ako, isa po yun, marami po siya sinabi doon. So isa po yun sa nagagamit ko ngayon. Kasi po bakit? Nakinig po ako. Diba? So binisik po ni Pablo po ang buhay po ni Timothy kasi nga marami siya masyadong iniisip. At the same time po, kung gusto po natin maging disciple, kailangan po meron tayong mentor. Diba? Alam niyo po, lahat po ng mga sikat na basketball player po ngayon, ang lahat po ng iniidolo po nila si Jordan. Diba? Si Kobe Bryant, si LeBron, di ba? Kumbaga, tinitingnan nila yung mentor nila iniidolo nila si Jordan. Kaya sila sumikat din sa basketball, di ba? Hanggang ngayon po, ang lahat po ng mga sumisikat na basketball player. Kasi nga, ayon sa history, si Jordan po ang pinaka-greatest player sa NBA. So, ginagaya po niya yung move si Jordan. So, kung naka-professional. So, ano pong ibig sabihin? Nakakatulong po yun. Bilang gusto po natin magpa-disciple, kailangan meron po talagang, may nagtuturo dito, si Ate Michelle. Nakita niyo kaya siya magturo, di ba? Medyo enthusiastic, medyo organized yung kanyang, medyo organized po yung kanyang mga outline, di ba? So, pwede niyo po kayain yun, di ba? Sino yung nakita niyo nagtuturo dito na nabibless kayo, pwede niyo pong gayahin yun. Pwede po kayong gumawa ng, pwede niyo pong maging mentor, o kaya maging alimbawa. Nakakatulong po yun. Maging po sa mga musician, di ba? Lahat po ng musician dito naniniwala po, mayroon po silang mga sinusundan sa YouTube na mga nagtuturo. Nakakatulong sa kanila. Di ba? So, importante po yun. Kailangan po meron po tayong mentor. O kaya sa mga YouTube. Ako po sa YouTube, pag may nakita akong narinig po ako ng medyo maganda yung turo niya, medyo susubaybay ko siya, check ko, papalo ko. Kasi nga nakakatulong. Diba? So kung kung gusto po nating maging disciple, nakapakahalaga po na meron po tayong mentor. Meron po tayong mentor. At the same time, kailangan tayo po ay mupo at mag-attend. Diba? So, ang bilis po na. Okay lang ako. So, pang-apat po. So, yun po yung una pong point ko po. To become disciple, di ba? Kailangan po na makinig nga yun po. Pangatlo po, sabi nga sa inyo, parang lang po tayo ng Bible study.
Pangatlo po, ito yung kumbaga yung unang acts po ng mga apostol. Hindi po yung acts na sa gawa after po ng Jesus Christ na nagpagaling po sila ng mga may sakit, gumawa ng wala. Ito pong gawa pong ito nung buhay pa si Jesus Christ. Di ba? So, hindi po kasi ito masyadong napapansin, kaya gusto ko pong pansinin po natin. Pansinin po natin, yung magkapatid ni Andres, nung nakita niya si Jesus Christ, sinabi niya, di ba, nakita ko yung Mesias, tignan natin. Si Felipe, kapatid ni Filipo at Nathaniel, sabi po nila yun, may mga matino bang taga-Nazaret, sabi niya. Di ba? So ano pong napapansin? Ano pong makikita po natin? Yung pag-i-invite. Ito po yung unang gawa po ng mga apostol. Sila po ay nag-i-invite. Di ba? Naniniwala po ako rito. Marami po na nandito, kaya po kayo nandito to kasi kayo po ay in-invite. Di ba? Yung po ang unang gawa ng mga apostol. Sila po ay in-invite. At pansinin niyo po sa mga in-invite eventually, may naging mga apostol po sila, naging worker, naging musician, di ba? At the same time, naging pastor. So, mayroon po ako naalala, si Brother Tan po, nabagay ko yung pangalan, no? Hindi naman kilala. So, yun po, in-invite ko po yung sa Bible study. 14 years old po siya dati. In-invite ko po siya. Wala po silang hindi sila nag-Bible study kasi nga sa ating Roman Catholics, di ba? Tsaka noong panahon yun, hindi pa masyadong ganun kalawak yung gospel. Pero si Brother Dan po ngayon, siya po ay pastor na. Kasi yung pag nakasali po sa isang church at mayroong silang nag-Bible study sa isang barangay, sa isang purok. So nagkaroon po sila ng outreach doon. So siya po yung itinalagang pastor. So yung pastor. So saan siya galing? Galing lang po siya sa invite. Hindi po yung sa church ha. Na-invite lang siya sa Bible study. So ano nangyari? Naging pastor po siya hanggang ngayon. At mga kasama po ngayon, minsan nagpo-po sila, tumutugtog din ng mga instrument na yun po ay invite. So yun po kasi po ito po ay na-underestimate natin, yung mga pag-i-invite. Yung po kasi pag-i-invite, meron din pong anointing to. Hindi lang po ito pag-i-invite na pag-i-invite na ina-underestimate po natin. Kasi nga, noong panahon pong yun, hindi pa namatay si Jesus Christ, hindi pa nag-resurrect, di ba? Hindi pa nila pinipresyon na si Jesus Christ na namatay, nag-resurrect, di ba? Pero anong sinasabi nila? Nakita namin si Jesus Christ, tara tingnan nyo. Di ba? Tingnan nyo si Jesus Christ kasi ang ganda ng turo niya, iba siya magturo. So hindi sila nagtuturo, kumbaga nagte-testify lang. Pero anong nangyari? Pasinin po natin si Jesus Christ, nung nagbakayan siya ng 5,000, pasinin nyo kaya, na-met po ni Jesus Christ yung personally? Hindi po. Ang palagay ko po, may nakarinig kay Jesus Christ. Siguro bawat masalubong niya, nakikita ko si Jesus Christ nandun, ang ganda niya mga araw. Siguro bawat masalubong niya, kinikwento niya. Kaya naging popular po si Jesus Christ, di ba? So, yun po ang sinasabi ko. Ang unang gawa po ng mga apostol, mag-invite, mag-share, mag-testimony po tayo. Kung anong ginawa. Kung di po tayo marunong mag-aral, sabihin na po natin kung anong ginawa ni Jesus Christ sa buhay po natin sa church. Yun po ang unang gawa po ng mga apostol. Di ba? Yung mag-invite po tayo. Di ba? Alam po? Napansin niyo po yung uli na lang po. Napansin po natin yung Samaritan woman. Di ba? Di ba? Ang testimony po ng book doon po sabi niya, marami po daw ang nanampalataya dahil po sa testimony ng babae. At the same time, nung nakapaganig sila, sabi niya, tama nga, hindi lang kami naniwala kundi narinig namin. So, kasi ninyo, isang babae lang po na nag-testimony, nag-share. So, halos buong barangay naligtas. Diba? Sa pamagitan po. Hindi ko na po binabasa yung mga, nasa John 4 po yun. Sa John 4 po. At yung pong mga pagtawag po ng mga apostol sa John 1 po yun. Yung unang tumawag po yung mga apostol. Pasilin po natin, napakarami pong naligtas. Hindi po sila nang-aral ng gospel. Kasi nga, hindi pa nga po pati buhay pa po si Jesus Christ. Pero ang dami na napalataya kay Jesus kasi po sa pag-invite.
Di ba? Actually po, dapat po ito yung una kong, yung pong invitation, siya po yung una kong point. Pero inuli ko po siya. Kasi nga, kumbaga, ito po yung napapanang, kumbaga sa akin, para ito yung, kasi nga basic siya. Ito po yung basic, pero inuli ko po siya. Yung mag-invite. Kasi po natin, na marami po ang naligtas sa magitan po ng pag-i-invite po sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? So, parang na-miss ko po yung preach po ni Pastor Jess na nakaraan. Pero naalala ko si Pastor Jess, pag nag-preach po yan, lagi po naririnig sa kanya, each one, bring one. Diba? Yan po lagi po naririnig sa kanya. Lagi po niya sinasabi, tingnan niyo halimbawa kung bawat isa sa atin, sa loob ng isang tao lang, isang soul lang, lagi niya sinasabi. Pasanin po natin, after 1 year, gaano tayo karami? Diba? Yung po ang nami-miss ko, Pastor Jess. Pag nag-preach po siya, lagi po niyang nababanggit yun. It's one, bring one. Diba? So, wag po natin underestimate yun po yung pag-i-evangelize, diba? Kung hindi po natin kayang mangaral, magturo, mag-share, lalo na po dito, hindi ka po basta-basta makakapag-share, diba? Sa bus, o sa palengke, o sa mga maraming tao, diba? Kasi baka makulong ka po dito, diba? Pero yung effective po rito, yung pag-i-invite. At napakadali po. At naniwala ko kayo sa akin yung pong pag-i-invite, mayroon pong ano yun, mayroon pong anointing. Kasi ako at that time, nung nag-invite po ako, halos lahat po, nag-a-attend po sila ng Bible study at that time. Kasi siyempre mag-pray ka, di ba? So, yun lang po. Okay. Napakasakalan po natin yung relationship po ng ng mga disciples sa ating Panginoon, how to become disciple. Very simple lang po, di ba? Tsaka po yung mga gawa na po ng mga disciple. Hindi po yung mga signs and wonder, di ba? Napakasimple lang po, pero natanyag po ang pangalan po ng ating Panginoon, di ba? Bago po ako matapos, bagamat ako po ay busy, medyo sa bago ko pong trabaho, medyo na physically, mentally po, ako po ay medyo pagod nga, sige, pagod. Ako po ay pagod. Pero tumayo po ako dito sa harapan nyo, para sa akin po ito po ay hindi po ito isang extra work, di ba? Ito po hindi isang kabigatan, di ba? Tumayo po ako dito is a privilege. To privilege po na magsalita po sa harapan nyo, at the same time po is an honor to share the word of God. Di ba? It's an honor. Andun po basketball player yan. Andun po ng basketball player, maglaro po siya sa collegiate league. Tapos po, makapaglaro po sa mataas na laro, tulad po sa PBA, di ba? Pero maglaro po yung basketball player na dala po yung gilas. Alam mo yung gilas? Philippine team. Hindi na po pera pinag-usapan doon, honor. Di ba? Kaya para sa akin, it's a privilege and honor to talk to you, Panginoon. So magsalita sa harapan nyo, to share to you the word of God. Para sa akin, ito po hindi kabigatan. Kaya wag po sabihin, pag sinasabi sa inyong mag-share kayo, marami po tayong dahilan, di ba? Tandaan po natin, it's an honor. Kasi bakit? Sino po ako para magturo, magsalita sa harapan nyo? Alam ko po kung sino ako at mismo sarili ko po, nire-reject ko. Pero sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nakatayo sa inyo. Panginoon, salamat po sa Panginoon, Panginoon God, sa salita niyo po na aming pag-aralan, Panginoon God. Dalayan po namin, Panginoon God, na Lord, isin niyo po ito sa aming mga puso at kaisipan. Dalayan po namin na salita niyo po ito ay maging patuloy ng papapala, kalakasan at encouragement po sa aming mga buhay spirit. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa oras pong ito at binabalik po namin po sa iyo, Panginoon, at nagpapurit pa sa salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus.